Salam guys, magandang araw! Dahil nga may sira pa itong sasakyan namin at hindi nga madadala sa malalayong lugar, kaya napagdesisyonan nga namin ni Habi na manghiram na nga muna ng sasakyan sa kuya ni Habi for 1 week. At ito namang sa amin nga ipapaayos na nga namin para tamang-tama nga after 1 week ay ayos na. Kaya samahan nyo ako guys for today's video dahil kukunin nga namin yung sasakyan ng kuya ni Habi doon sa Lahadato. At pagkatapos nga i-explain ni Habi dito sa mekaniko about sa sasakyan ay lumakad na nga kami ni Habi papunta sa labas. Medyo may kalayuan nga ito papunta ng main road. At doon na nga rin kami mag-aabang ng masasakyan namin papunta ng bus station. At sabi ko nga kay Habi ay maganda na nga rin ito at nakapag-exercise na nga rin kami. At hindi pa nga kami nakarating ng main road dyan ay may dumaan na nga na pampasaherong sasakyan kaya sumakay na nga kami agad ni Habi. Mga 5 minutes nga rin pala ito papunta sa town ng Samporna kung saan nandun nga yung bus station na papunta ng Lahadato. Tamang-tama nga pagkarating namin dito sa bus station ay may isang bus nga naghihintay pa ng mga pasahero. Kaya agad na nga kaming napasakay dyan ni Habi at maghihintay pa nga raw ng 3 pasahero at lalarga na. Nalipat na nga rin kami dito sa may harapan ni Habi dahil may magpamilya nga na sumakay kanina. Kaya kami na nga lang yung nag-adjust para makalarga na kaagad. Dahil sobrang naiinip na nga rin si Habi kahihintay dahil mahigit 1 oras na nga kaming naghihintay. At kapag ganito nga na bus yung sasakyan papunta ng Lahadato ay nasa 2 to 3 hours nga yung biyahe. Kaya naman ng mga kalahating oras nga na bumiyahe ay nakatulog na nga rin dyan si Habi. Sabi ko nga ay matulog na nga lang muna siya para makapagpahinga dahil mamaya siya yung magdadrive pa uwi. At pagkalipas nga ng mahigit 2 oras na biyahe ay nakarating na nga rin kami dito sa Lahadato. At pagkarating nga namin dito sa town ng Lahadato ay maghahanap naman nga kami ng masasakyan papunta doon sa tinitirhan ng kuya ni Habi. Nasa Semporna nga rin yung kuya ni Habi ngayon kaya wala ngang sumundo sa amin. At yung hihiramin nga namin na sasakyan ay yung hindi niya masyadong ginagamit. Kaya nakaparking nga lang dito sa tinitirhan niya. Ayan at binuksan na nga rin namin ni Habi muna lahat para nga lumabas yung init ng sasakyan kasi sobrang init na sa loob. And after few minutes nga ay medyo lumabig-lamig na kaya pumasok na nga rin ako dito sa loob. Maghahanap na nga muna kami ng makakainan ni Habi before nga kami umuwi dahil pareho na nga kaming gutom. Nalito pa nga kami dito ni Habi sa daan galing sa tinitirhan ng kuya niya papunta nga sa town. Sobrang dami kasi ng liko-liko na dinaanan namin kanina kaya nakakalito. Kaya nag-waste na nga lang kami para makapunta ng town. At dahil sobrang traffic nga sa town ay hindi na nga kami tumuloy na maghanap ng makakainan doon. Dito na nga lang kami kung saan kami palaging kumakain kapag napunta dito sa Lahadato. Dahil one way na nga rin ito pauwi ng Semporna. Sobrang dami nga rin na mapagpipilian na pagkain dito at ang sasarap nga rin lahat. Kaya paswertehan na nga lang kung mabilis kang makahanap ng upuan. Ulam nga lang yung kakainin ko simula ngayon dahil itatry ko nga kung effective ba talaga yung no rice. At kay Habi naman itong kanin at ulam na hipon at gulay. At before pa nga kami kumain ni Habi dyan ay nagdoa na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin. Talagang gutom nga kami dyan dahil hindi pa nga kami nag-aalmusal at mag-aalauna na nga sa mga oras na yan. Dahil akala nga namin na makakarating nga kami ng Lahadato ng maaga dahil sobrang aga na nga kaming lumakad. Pero naubos nga yung oras namin kanina kahihintay ng pasahero na sasabay nga sa amin sa bus papunta ng Lahadato. Pero it's okay naman, ang importante ay safe kaming nakarating dito at safe din kami pauwi. At pagkatapos nga namin kumain dyan ay nagpahinga na muna kami saglit and then lumarga na nga kami kaagad ni Habi. Matagal-tagal na nga rin si Habi na hindi nakapag-drive ng mga medyo malayo-layo. Kaya naman kinakausap ko nga siya palagi para hindi siya antukin. Dati yung hindi pa nga nagkasakit si Habi kahit papapuntang Kota Kinabalu nga na 8 to 9 hours ang biyahe ay hindi talaga siya inaantok. Napahinto nga rin kami saglit dahil chinek nga ni Habi yung mga gulong. May nadaanan kasi kaming sobrang lubak-lubak na daan kaya bumabagsak yung sasakyan. Sabi nga ni Habi ay okay lang naman daw kaya naman continue na nga kami sa biyahe namin. At pagkaraan nga ng almost 2 oras na biyahe ay nakarating na nga rin kami dito sa Semporna. Dumiretso na nga rin kami muna dito sa may gasoline station para mag-pump ng gulong. Dahil medyo kulang daw yung hangin ng gulong sabi ni Habi. And fast forward ay magluluto nga ako nitong gulay para pang dinner namin ni Habi. Kaya nagdikdik na nga rin ako nitong mga sangkap na bawang, sibuyas at sili. Pagkatapos ay ginisagis ako na muna dito sa mainit na mantika sa kawali. At dahil may hipon nga rin kami sa ref ay isasahog ko na nga lang dito sa gulay na lulutuin ko. Pagkalabas nga ng aroma ng ginigisa kong mga sangkap ay sinunod ko na nga itong hipon at ginisagisa na rin saglit. Then inilagay ko na nga rin itong gulay na broccoli at cauliflower na may halong carrot. Hinalo-halo ko lang saglit pagkatapos ay dinagdag
magdagdagan ng kaunting tubig. Sobrang bilis ko nga lang pala itong lulutuin dahil mas masarap kapag half cook nga lang siya. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin ng kaunting oyster sauce, kaunting sweet soy sauce para mas masarap. Then binudburan ko na rin itong white pepper powder, kaunting asin at pampalasa. Then hinalo-halo ko lang para pumantay yung lasa. At sa mga puntongan na ito ay sobrang bango na at sarap na talagang kainin. Basta para sa amin nga talaga ni Habi ay sobrang satisfying kapag lutong bahay nga yung mga kinakain namin. Kaya naman kapag nga may time ay talagang nagluluto kami sa bahay. At sobrang bet na bet ko rin na sumubok ng mga iba't ibang mga recipes. At ayan na nga at luto na nga rin ang ating ulam. Naghain na nga rin ako kaagad at tinawag ko na si Habi at nang makapaghapunan na nga kami. At dahil hindi nga ako magra-rice ay perfect nga talaga ang ganitong ulam. Sobrang nagustuhan ko nga yung effect ng no rice dahil kahit busog ay magaan nga yung katawan. Inshallah ay sana madisiplina ko na maging consistent. At sa mga hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys! And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.